Isasama na ng pamahalaan panlalawigan ang mga solo parents sa buong Quezon na maging prioridad sa mga employment priorities o programa nito. Pero naging pahayag ni Governor Dr. Helen Tan sa mga solo parents sa lalawigan na nakiisa sa pagdiriwang ng Provincial Solo Parents Celebration. Ayon kay Governor Tan, sa kasalukuyan ay tinatapos na nila ang isang ordinansa na magiging kapaki-pakinabang sa mga PWDs at solo parents. Ito sa pamamagitan ng paghiling sa mga local investor o negosyante sa lalawigan na isama sa kanilang workforce ang mga solo parent. Priority in the employment of different sectors. So we have the PWDs, pero wala po, nasa PWD Act natin yon, pero wala sa localize, hindi siya localize. Kasama po doon ang solo parent, no, doon sa employment program. So siguro po second quarter, itong next quarter or third quarter, maipas nila sa Sangguniang Panlalawigan, encouraging our business establishments to employ, no? At least yung mga solo parents natin, mag-employ. Ibig sabihin, kung sabihin natin na 5% o ilan ay isasama nila. So, dati kasi ang nilalagay natin at least isa sa empleyado mo ay babae, 'di ba? Ganun po ang mga policies, no? O isa o dalawa sa empleyado mo ay yung may kapansanan, you employ them. Then isasama na din natin yung solo parent natin doon sa employment priorities, no? So that's an ordinance localized for Quezon Province po, no? Bukod sa trabaho, sinabi din ni Governor Tan na prioridad ang mga solo parents sa livelihood program ng pamahalaang panlalawigan. Samantala, isa pa sa hihilingin ng gobernador sa nasyonal na pamahalaan ay ang pagpapabilis ng implementasyon ng batas na nagbibigay benepisyo sa mga solo parents na tinatayang aabot na ang bilang ng mga ito sa lalawigan ng Quezon sa 13,000 na siyang bubuo naman ng panlalawigang kalipunan na nag-iisang magulang sa Quezon. The solo parent, tapos i-endorse ko. I-endorse ko po, no, yung association kasi organized na tayo. So, we will lobby po doon sa mga ahensya na naatasan, katulad ng DOH, ng DBM, kasama po yan. Oh, si DBM, nandito po secretary sa August 14, no? Sulat po tayo, DSWD, para po doon sa crafting ng IRR at saka guidelines of implementation. Also, asking for the immediate implementation nung program po, nung benefits na nakastipulate doon po sa batas, no? So I think that's one na maitutulong po namin sa inyo. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service.